Noong January 8, 1956, alam kong familiar sa inyong lahat itong taong ito, no, ang isang 20-year-old na si Jim Elliot, American missionary, was martyred kasama ng kanyang 4 na missionary friends and partners. Itong 5 missionary na ito, they sacrificed their lives for the glory of God and for the advancement of Christ's kingdom. What motivates them? Ano yung nagtulak po sa kanila? Ito ay dahil sa kanilang zeal sa Diyos. Ito ay dahil sa kanilang kasigasigan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang zeal ay isang paksa na hindi dapat nilalagpasan ng mga Kristiyano. Ang sabi nga ni J.C. Ryle, if we make the Bible our rule of faith and practice, we cannot turn away from the subject of zeal. Ang katotohanan, ang reformasyon ay nagpatuloy dahil may mga zealous Christians in the past. Ngunit ang nakakalungkot, kung ikukumpara mo ang mga Kristiyano noon at ngayon, ay parang hindi na ganoong kainit o kaalab pagdating sa Diyos. Kung babasahin po natin ang mga Puritans, mapapansin natin na ang kanilang mga sermons, mga panalangin, mga sulat ay laging naghihikayat sa mga mananampalataya to be zealous and repent, to put on zeal as a cloak, to be consumed with zeal for the Lord's house and name, and to be zealous for good works. Ito pong Sunday school ko ay most po ay nanggaling sa Puritan theology ni Joel Beeke and ni Mark Jones at mga ibang authors po akong ginamit. So tingnan po natin, what is zeal? Ano ba yung definition ng zeal? So sabi ni Joel Beeke, zeal runs in our veins for what we love and against what we hate. May mga bagay na passionate tayo sa ating mga buhay tulad ng pamilya, careers, houses na maaari tayong magsakripisyo para sa mga ito. At may mga bagay din naman talaga na talaga opposed tayo. Lalo na pag usapang politika, no? May mga bagay na talagang ino-oppose natin. So kung titignan natin, yung zeal is a two-way street. Ito ay for and against. You are okay ka, umaayon ka, passionate ka doon, gusto mong gawin yon, at meron namang passionate ka rin na salungat ka. So ganun po yung zeal. Ngunit ang mga Kristiyano po ay hindi tinawag doon sa generic zeal lang, kundi tayo ay tinawag doon sa godly and sacred zeal. Ang sabi nga ni William Fenner, na isang Puritan, zeal is the fire of the soul. Every man and woman in the world is set on fire of hell or heaven. Zeal is the running of the soul. If thou not be zealous for God, thou runnest away after the things of this world. So, ito yung zeal, no, ng ating kaluluwa. So, sabi rin ni J.C. Ryle, doon sa Practical Religion, ang sabi niya, zeal in Christianity is a burning desire to please God, to do His will, and to advance His glory in the world in every possible way. At ito ang desire na inilagay ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isang mananampalataya noong sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. So ang zealous na Kristiyano is preeminently a person of one thing. Isa lamang po ang nakikita nila. Isa lamang ang pinapahalagan nila sa lahat. Sila ay namumuhay para lamang sa isang bagay. At ang isang bagay na yon is to please God. To glorify God. To honor God. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay parang isang kandila na ginawa para sunugin. Kung sila man ay maupos, ginawa lamang nila ang gawain na ibinigay sa kanila ng Diyos. So this type of zeal is what the churches in our hearts need today. So may tanong po doon sa aklat ni Joel Beeke. Ang sabi niya, are you as zealous about God's glory as you are about your reputation? So ganun ka, kung gano'n ka zealous sa iyong reputasyon, gano'n ka rin ba ka zealous sa glory ng Diyos? Are as zealous about
Are you as zealous about communing with the Holy Trinity as you are about talking with your friends? So, pag nakikipag-usap ka sa Diyos, kapag nananalangin ka, ganoon ka ba ka-zealous katulad nung pakikipag-usap mo sa iyong mga kaibigan? Are you as zealous about spiritual fitness as you are about physical fitness? So, yan lamang po ay mga katanungan na pwede nating i-evaluate ang ating mga sarili. So, tingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa zealousness? So, sa Logos Bible Word Logos Word Study Bible, ang sabi dito, in the Old Testament, sa NIV, yung zeal daw ay nakita 16 times at yung salitang zealous ay 6 na beses na naisulat. Sa Bagong Tipan naman, yung zeal ay 5 beses nag-appear at yung zealous naman ay 7 times. Karaniwan po, yung Hebrew at Greek ng salitang zeal or zealous ay dinadala yung idea na ng jealousy. No? Specifically, yung jealousy ng Diyos para sa kanyang mga tao at sa kanyang karangalan. So, tingnan po natin yung the zeal of the Lord. So sa 2 Corinthians 19 verse 31, ito po ang sinasabi. For out of Jerusalem shall go a remnant, and out of Mount Zion, a band of survivors. The zeal of the Lord will do this. So ang zeal ng Panginoon ang dahilan ng pagpo-provide ng mga remnant sa Israel. Dito naman po sa Isaiah 9 verse 7, ang sabi, of the increase of His government and of peace, there will be no end on the throne of David and over His kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. So ang zeal ng Diyos ang mag-i-establish ng paghahari ng Misaya. Ang sabi po dyan, no, ang puot ng Diyos ay kadalasan din nakaugnay sa kanyang zeal. At ito ay nakadirekta sa kanyang mga kaaway o sa mga hindi nakikinig sa kanya. Ito pong sabi sa Isaiah 26 verse 11, O Lord, your hand is lifted up, but they do not see it. Let them see your zeal for your people and be ashamed. Let the fire for your adversaries consume them. Sa Bagong Tipan, si Jesus ay nagpakita din po ng zeal nung kanyang itaob ang mga mesa doon sa templo dahil ginagawa nilang marketplace yung temple. Sa John chapter 2, ang Panginoong Jesus, nakita natin doon. Sabi nga doon sa verse 17, His disciples remembered, no, nung ginawa niya yun, that it was written, zeal for your house will consume me. So, base doon sa mga biblical text po na binasa natin, makikita natin that God is zealous. And bilang mga tagasunod ng Panginoon, He is also calling us to be zealous, na maging masigasig din para sa kanyang glory, para sa kanyang purpose. Maraming mga Kristiyano ngayon ay zealous pagdating sa maraming bagay, ngunit ang nakakalungkot ay hindi na dun sa mga bagay ng Diyos. Well, so sabi ko nga po, God is commanding us, gusto rin ng Panginoon na maging zealous tayo. So tingnan natin sa mga biblical text na ipapakita ko dyan. So the command to the New Testament believers, according to Romans 12 verse 11, if, sabi dito, for us not to be slothful in zeal, but be fervent in spirit, serve the Lord. Mabasa natin sa iba't ibang passages ng Bible ang mga uri ng command na ito. For example, dito sa Titus 2 verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify us for Himself, a people for His own possession who are zealous for good works. Sinabi dito na ang layunin ng ating kaligtasan ay upang tayo ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti, sa mabubuting gawa. Yan din naman ang sabi sa Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So inutos ng Panginoon sa mga mananampalataya na huwag tayong maging lukewarm believers din. Ang sabi sa Revelation 3 verse 19, nung nirebuke ng Panginoon ng Laodicean church, ang sabi, those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and
repent. So yan po yung pagtawag ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, na sila ay maging masigasig sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Well, tingnan po natin, ano ba yung mga katangian, ang katangian ng Christian zeal? So, ang tanong paano tayo magiging masigasig para sa Diyos? Ang mga Puritans po ay nag-exhort na kailangan ng ating kasigasigan ay nasa tamang direksyon. Dahil kung mayroong totoong zeal o true zeal, mayroon namang false na kasigasigan o maling kasigasigan. Ang sabi nga ni Oliver Bowles, as every other grace, though zeal may in often does have its counterfeit. So, merong kabaliktaran. No, tingnan natin, ano ba yung false zeal? So, ano ba yung mga sinyalis nito upang maunawaan natin kung ano ba talaga yung true zeal? So, si Samuel Ward ay nireduce niya sa 3 bagay itong maling kasigasigan. Unang-una, sinabi niya dyan is yung counterfeit zeal. Ito yung looks one way while pursuing something else. Kumbaga, mayroon kang hidden motive sa pagiging zealous mo. Ito ang hypocritical zeal na ipinakita ni Jehu sa 2 Kings 10 verse 16. Ang sabi niya, "Come with me and see my zeal for the Lord." Siya ay nagyayabang na nakita niya yung glory ng Diyos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang pansariling interes sa kaharian. So he is pursuing. No, sinasabi niya na zealous siya sa Panginoon pero may iba siyang motibo. So counterfeit zeal masquerades as the pursuit of God's glory, but in reality, it is driven by selfish motives. So mag-ingat po tayo dyan sa counterfeit zeal. Baka nagiging zealous tayo sa kala natin naglilingkod tayo sa Panginoon pero pansariling interes pala yung ating kagustuhan. Meron naman is yung blind zeal na sinasabi, pretending to honor God without truly knowing Him. Well, ang mga ganitong zeal, they are making great sacrifices. Ngunit sa huli ay napapahamak. Maging si Apostol Pablo, di ba, sa Acts 22 verses 3 to 4, siya ay zealous pagdating sa kanyang religion. Kaya nga, pinersecute niya yung mga Kristiyano because of their religion. Sobrang zealous siya. No? Sinabi niya yon bago siya ma-convert. Baging siya ay nagsabi sa Romans 10 verse 2 patungkol sa mga Hudyo. Ang sabi niya doon, "For I bear them witness that they have a zeal for God." May mga kasigasigan sila sa Diyos, but not according to knowledge. But not according to knowledge. Kaya mahalaga na yung pagiging zealous natin ay nakaayon doon sa mga katotohanan ng Biblia. Walang duda doon sa yung kasigasigan ng mga nakikita natin na talagang they are talagang nagmi-ministeryo sila, lumalabas sila. Ngunit kung hindi nanggaling doon sa knowledge ng Bible, blind zeal po 'yon. Bulag na kasigasigan. So ang sabi nga ni J.C. Ryle, if zeal is true, it will be a zeal according to knowledge. So true zeal is grounded in the Word of God as the only rule of faith and life. So yung pagiging zealous natin, dapat nakaayon po dun sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming mga, hindi ako nangungundina, no? Pero may mga, alam naman natin, may mga false teachers. No? They are so zealous. Pagdating sa, sabi nila, naglilingkod sila sa Panginoon, but blind zeal. Because it is not in accordance doon sa salita ng Panginoon. Hindi grounded doon. So, mayroon naman tinatawag na turbulent zeal. Ito naman yung bitter envy or jealousy. May mga taong sobrang zealous, pero ang nagtutulak sa kanila ay hindi ang karunungan ng Diyos, hindi ang salita ng Diyos, kundi ang inggit at selos. Si James, may warning sa James 3 verse 14, ang sabi niya, "But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth."
So true zeal is the divine grace that aligns all emotions toward God. So dapat lahat yun, no? Sa Panginoon. So ano naman yung totoong kasigasigan? Yung true zeal. So itong totoong kasigasigan is God-centered. The zealous Christian must have a fervent love for God and craves His presence. Dahil ang author and object ng zeal natin is the living God. Siya yung nagbigay sa atin ng desire. Dahil nagbigay sa atin ng pusong masigasig sa kanyang glory at sa kanyang kingdom. Hindi natin maihiwalay ang zeal sa pag-ibig sa Diyos dahil siya ay sobrang glorious. Mas, ang sabi nga ni Richard Baxter, nandiyan po sa PowerPoint, to love God without zeal is not to love Him because it is not loving Him as God. So, pag hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos nang walang kasigasigan. No? Kung mahal mo ang Diyos, you will be zealous. So, pangalawa dito is self-reforming zeal. Sabi ni Richard Greenham sa of zeal na aklat niya, for never can that man be zealous to others, which never knew to be zealous to himself. Ang sabi, ang totoong masigasig ay nagsasaliksik muna sa kanyang sarili upang sila ay mas magamit ng Diyos sa kanyang ministeryo. They are also reforming sa kanilang sarili, examining themselves. So, pang-apat dito, o pangatlo, is yung active zeal na tinatawag. So, ang sabi ni Thomas Brooks, the zealous soul is continually saying to himself, what shall I render to the Lord? So, dahil ang zealous Christian ay handang gawin ang anumang duty na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ano man yung, tulad nga nung narinig ko sa Sunday School ni Pastor Ramen, dun sa Luke, no? I am an unworthy servant. Sabi, di ba? I have only done what was my duty. So, anumang duty na ibinigay ng Diyos sa isang zealous Christian, He will do it faithfully, nang may katapatan. So, consistent zeal, sa mundo, isa lamang yung hindi nagbabago, no? Yung pabago-bago. So, kailangan tayo ay consistent. Ang sabi, ang zealous na mananampalataya ay hindi lamang pabugso-bugso. Hindi rin nagsisimulang mag-alab at sa huli ay nanlalamig. Ngunit ang alab ay dapat consistent. Dapat nagpapatuloy. Ang sabi ni William, tapos na yata yung PowerPoint ko. Sumobra po, sorry. Oo nga, mali na pindot ko, sorry po. Sige. So sabi ni William Bates, there is no counsel more directive and profitable for our arriving to an excellent degree of holiness than this. Let our progress in the way of heaven be with the same zeal as we felt in our first entrance into it, and with the same seriousness as when we shall come to the end of it. The first and last actions of the saints are usually the most excellent. So, hindi pwede yung maalab ka ngayon. No? Pagdating ng mga sumunod na panahon, nanlalamig ka na. I experienced that as a Christian. Nung ako ay naging bagong Kristiyano, sobrang alab ko. Pati nga yung sa bus, nag-share ako ng gospel. Pati nga doon sa, may lugar po kasi doon sa Valenzuela, doon sa dati ko pinag-aaralan, may lugar doon na mga Muslim, pupunta ako doon. Sineshare ko yung gospel sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, no? Buhay pa naman ako ngayon. Pero ganun ako kasigasig. But as the time goes, no, past, nawawala yung nanlalamig. Nawawala yung alab sa pagiging zealous, no, sa Panginoon. May schoolmate pala ako dito, naging batchmate din. Si Chen, no? Nakasama ko po sa Phibias. So, dapat nating iwasan ang mga nagpapalamig
sa alab ng apoy na ito. Ano po ang mga iyon? Pagmamataas, pagkamakasarili, pagkakahati-hati, iiwasan din natin yung panlalamig at katamaran. And kasi pag pinabayaan po natin yon, yung sabi nga self-reforming zeal, yung pag-feed sa ating sarili ng salita ng Diyos, unti-unti tayong manlalamig. Iyan po ay pagdideceive ng kaaway sa atin. So ito ang mga bagay upang malaman natin ang mali sa totoong kasigasigan. Kailangan nating magbantay dahil ang counterfeit zeal, ang sabi nga, is closely resembles to true spiritual zeal. So let us, sabi nga, laging magbantay. Dahil lang kaaway ay laging, kumbaga parang persistent din na sirain ang buhay Kristiyano. So the means of Christian zeal. So real zeal, sabi, is not beyond the reach of any saint. Hindi naman ito malayo, no? Who sincerely asks the Lord for it and diligently gives himself to the faithful use of the means appointed by God to sustain it. So ito ang pagkatawag ng Diyos sa atin. So He will provide kung ano yung kailangan natin. Gusto niya tayong maging masigasig, so hindi malayo sa atin yung pagkakaroon ng kasigasigan sa Diyos, sapagkat ibibigay ng Diyos yun sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. So ang sabi ni Joel Bique at saka ni Mark Jones, when we speak of the means to Christian zeal, we mean those things we must do so that by God's blessings, all our affection may be set ablaze against all things sinful and toward all things holy. So, subalit hindi natin kayang gawin ito sa ating natural self. Dahil ang laman ay laban sa espiritu. Meron laging pakikibaka yung ating laman. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin hingin yung tulong ng Diyos sa pamamagitan ng ng panalangin. So, as a grace of God, zeal cannot be acquired or bargained for, but must be bestowed. So, ito ay nanggagaling sa Diyos. And as a grace of God, it necessitates seeking through humble prayer offered in the name of Christ. Hinihingi natin ito sa Diyos na ipagkaloob sa atin para sa kapakanan ng kaluwalhatian ng Diyos at sa pagpapalawak ng kaharian ni Kristo. So sabi ni John Preston, the love of God is peculiarly the work of the Holy Ghost. Therefore, the way to get it is earnestly to pray. We are no more able to love the Lord than cold water is able to heat himself. So the Holy Ghost must breathe that fire of love in us. It must be kindled from heaven, or else we shall never have it. So ang natatanging hadlang kung bakit hindi natin ito natatanggap, dahil hindi tayo humihingi. Dahil hindi tayo nananalangin. Sabi nga ni James, you do not have because you do not ask. So ang hadlang sa ating paghingi ito ay dahil sa ating unbelief. Yun yung great enemy ng kasigasigan. Kung taos-puso nating ninanais to be inflamed sa zeal para sa Diyos, dapat tayong magpakumbaba sa kanyang harapan, maniwala sa kanyang salita bilang katotohanan, kilalanin ang ating pangangailangan, aminin ang ating mga kasalanan, at ang kanyang awa at ang hindi natin pagiging karapat-dapat sa kanyang biyaya. Ihilingin natin sa kanya alang-alang sa Panginoong Hesus na ibigay sa atin ang biyayang ito upang buhayin at pag-alabin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na nananahan sa atin, upang maitaguyod natin ang kanyang kaluwalhatian sa buong buhay natin. So, the neglect of prayer will quickly cool our zeal. So, let us ask the Lord always. Isa yon sa mga means na ipinagkaloob niya sa atin, yung panalangin. So, pangalawa is, of course, the Word of God. Ang preaching is a powerful means to blow on the coals of zeal, ang sabi, and keep them aflame because God Himself speak
speaks in His Word. Kapag tapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Sa parehong paraan, ang tapat na pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagpapaalab din sa ating kasigasigan. So ang sabi nga ni Fenner, ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos must be applied through frequent meditation in order to arouse zeal. Kailangan frequent yung pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Kaya magbulay-bulay tayo, especially sa gospel, upang pag-alabin ang ating zeal para sa Diyos. So ang sabi ni Richard Sibbs, whence comes a zeal to good works? But when we look to the grace that hath brought salvation and redemption from our sins and to the glorious coming of Christ, when faith looks both these ways, it is set afire, it makes us zealous. So the Word feeds our passion and love for God, which He graciously placed in our hearts. If we would have our zeal aroused, we must not neglect to fuel it. So, kargahan natin, kung yung sasakyan nga, kailangan ng gasolina, kung tayo nga, kailangan natin kumain, yung spiritual life din natin, kailangan nating i-feed ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng preaching at yung frequent meditation nga na sinasabi. Pangatlo is faithful attendance and fellowship in God's house. Familiar sa atin yung sinabi sa Hebrews 10 verses 24 to 25. Ito ay nag-utos sa atin not to neglect the assembly of the saints. Ang sabi nga doon, and let us consider how we stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ako ay natutuwa, Ang dami nyo sa Sunday school. Hindi ko na sasabihin kung saan church yung konti. Pero natutuwa ako dito. Hindi, hero lang. Marami rin naman po, marami rin naman. So, may ilustrasyon nga dito. Ang mga uling na magkakasama ay makikita mo na ito ay kumikislap at nag-aapoy. Ngunit yung uling na hiwa-hiwalay sa grupo ay nananatiling walang apoy. Namamatay at nananatiling walang apoy. Sabi nga ni Fenner, if ever thou desirest to be zealous, make much of the fellowship of the saints. Si Richard Baxter then, there is a very great power in the zeal of one kindle zeal in others, as there is in fire to kindle fire. Serious, hearty, diligent Christians are excellent to make us serious and diligent. Teka lang po. Hindi ko alam bakit si Cyril nagsasalita. Sorry. Anyway. So, yan po yung pangatlo. Pang-apat po, repentance and resistance against sin. Ang Panginoong Jesus ay pinagsama ang zeal at repentance. Nang sabihin niya doon sa Laodicea, be zealous and repent. So, ang ating zeal para sa Diyos ay nanghihina kung tinatanggihan nating pakawalan o pagsisihan ng ilang minamahal nating mga kasalanan sa kabila ng pangungusap ng banal na Espiritu sa ating conscience. So sabi nga, a hardened heart, yung matigas na puso, is a heart cold toward God. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nanlalamig sa Diyos, sa Kanyang salita at sa Kanyang mga tao, maganda na tanungin din natin ang ating mga sarili. Meron ba akong mga disobedience na ginagawa? Meron ba akong tinotolerate na mga kasalanan sa aking buhay? Meron bang mga warnings na sinasabi yung conscience ko na aking ginagawa na hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Kung matagpuan mo yung sarili mo na ganun, repent. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Because sa Christian life, ang sabi nga ni Ferguson, I remember, is a life of repentance. So, lagi tayong magsisisi dahil may mga remaining sins pa rin tayo. And means yun na ibinigay ng Diyos sa atin. At huwag natin i-miss yung opportunity na yon
Wala namang perfect siguro makapagsasabi. Sabi nga ni Paul Washer, hindi ba, nakakatakot yung isang Kristiyano pag sinabi niya na, hindi ako nagkasala ngayong araw na ito. Di ba? So lahat po tayo, we are still in our, we still have remaining sins. So means ng Diyos is yung repentance, no, sa atin. So, ang sabi ni Fenner, upang pag-alabin at panatilihin ang ating kasigasihan, we must shun the occasions of sin and eschew or flee the beginnings of sin. Iputulin mo, tigilan mo, huwag mo nang puntahan, layuan mo. Dahil hindi mo pwedeng ipanalangin sa Diyos na, Lord, lumayo sana yung mga temptation. Pwede naman siguro, pwede naman. No? Pero yung temptation laging nandyan. Ikaw dapat ang lalayo. Ikaw dapat ang tatakbo. Yung mga biruan nga, di ba, takbong Joseph. Di ba? Si Joseph tumakbo nung siya ay natukso. So the way to achieve Christian zeal and keep it fervent in the soul seems impossible when considered from our perspective and examined according to our understanding. Tandaan natin na ito ay biyaya ng Diyos. No, siya ay kikilos doon sa mga means na kanyang ipinagkaloob kung matapat nating susundin ang mga ito. For example, si Naaman the leper doon sa 2 Kings 5. Nung si Naaman ay lumapit kay Elisha upang gumaling sa leprosy, ay inaasahan niya na gagawa ang Diyos ng himala. Yun ang sabi niya doon sa verse 11. Nang sabihin ni Elisha na siya ay nagpadala ng isang sugo na sinabi sa kanya na siya ay gagaling kung maliligo siya sa Jordan River ng 7 beses. Pero itong si Naaman ay nagalit. Dahil para sa kanya, mas mabuti ang ilog sa Abana at sa Parpar kaysa sa Jordan River. Pero yung mga lingkod niya lumapit sa kanya nang sabihin sa kanya na pakinggan mo yung sinabi ng propeta. Anong nangyari? Sa verse 14, so he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Bakit siya gumaling? Yun kasi yung means. Yun kasi yung sinabi ng Panginoon na gawin niya. So, ang sabi ni Manton, though the means seems to have no connection with the end or goal, yet if God hath enjoined them for that end, we must use them. We must use them. So, meron lang po ako 10 minuto. So, tingnan natin yung practice of Christian zeal. So, sa ministry, dapat tayo ay masigasig na nananalangin na upang ang zeal ay ibigay sa atin ng Panginoon, ano man yung pagkatawag sa atin sa kanyang ministeryo. If God has called you to ministry, it is a tragedy to follow that calling without zeal. Without zeal. So sabi nga ni Reynolds, sacred zeal will produce noble effects upon and by the ministry of the church. It would set those of that sacred order upon most serious consideration of the world and weight and end of their divine office and function. It would set them upon a diligent and watchful fulfilling of the ministry that is committed to them. So yung zealous minister has a tender love for souls and labors for their salvation. So mayroon silang matinding, masidhing pagmamahal dun sa mga kaluluwa ng pinaglilingkuran nila. Maging si Apostol Pablo, hindi ba, sinabi niya sa 1 Corinthians 9 verse 22, to the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might have some. So, hindi ko na masyadong i-expound ito dahil itinuturo naman ito sa inyo ni Pastor Ramen patungkol dun sa paghanap ng elder and diaconate, no, yung mga qualification. Well, I'll leave it to him. So, the laborer, yung mga nagtatrabaho sa secular. When working in the secular world, you encounter various examples and are constantly confronted by negative instances. So, paano tayo magiging zealous pagdating sa ating mga trabaho? Be mindful that God is the source of your calling.
Dahil kung ikaw ay mindful na ang Diyos ang naglagay sa'yo sa workplace na yon, ay hindi ka magiging, kumbaga parang hindi ka tatamarin, no? Na hindi ka lang magiging selos kapag ka nakikita ka lang ng iba o ng boss mo. Di ba? Ganyan eh. Noong dati, nagtatrabaho po ako sa, I think nag-construction po kasi ako dati. So pag high school po ako noon. Pagka wala yung boss, siyempre kwentuhan. Pag wala yung boss, ang sisipag eh. So, hindi po dapat ganon. Hindi po yun yung pagiging zealous, no? Sa pagtawag sa atin ng Panginoon sa ating mga sa kanya-kanyang field. So dahil ang sabi sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 8, bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service, as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. So, ang goal natin is yung favor and pleasure ng Diyos. Yung kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang sa ating mga obligasyon, ngunit maging sa pamagitan ng mga salita, no? Without murmuring. Madalas po kasi, di ba, ganyan, pag nahihirapan na, there are murmurs na nibibigay natin. So sabi ni William Gouge, Christians should be both quick and diligent in serving those in authority over them. So a diligent means he puts effort and care to do his job well. So magtrabaho po tayo ng maayos sa pagkatawag sa atin ng Diyos sa ating mga field na pinaglagyan niya. So pangalawa dito is sa parent na. Nag-shortcut, no? Ay, hindi pala. So, be mindful of the temptations particular to your calling. Well, ang ilang trabaho ay nagre-require ng bumiyahe ka ng malayo at mag-spend ng ilang araw. Some are working abroad, no? At pag ikaw ay lumalayo sa family, nandyan yung temptasyon. So, be mindful doon sa mga temptasyon. Sabi nga, kung maaari, dalhin mo yung pamilya mo, no? Sa mga biyahe mo. May narinig nga ako na kaibigan, ang sabi niya, ang tingin niya, kapag laga-abroad na yung asawa, kailangan dapat kasama niyong pamilya. Kung kaya, hindi mo ba? Sometimes naman, hindi kaya dahil mahirap. Pero dapat ginagawa daw yung makakaya, no, para isunod yung kanilang mga pamilya. Dahil yung temptation ay laging nandyan. So, be mindful of the wiles of Satan. Sa 1 Peter 5 verse 8, ang sabi, be sober-minded, be watchful, your adversary the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So, ay laging nandyan, no? Sabi ko nga, persistent ang kaaway para sirain tayo. So, sa parents, sa lahat ng callings, ang parenting ang pinaka-demanding, sabi. Tinawag sila ng Diyos na ilapit sa Panginoon ang kanilang mga anak, ngunit sila man din ay nakikibaka, no, sa kanilang personal na kasalanan. Sa kabila ng kanilang sinfulness, kailangan nilang disiplinahin at protektahan ang kanilang mga anak sa kapahamakan. Ang sabi nga, parang minsan nagiging parang hipokrito na kapag dinidisiplina mo yung anak mo dahil ikaw din naman, hindi po ba? Pero tinawag tayo ng Panginoon para disiplinahin, no, yung ating mga anak. Dahil ang katotohanan, napakahirap maging magulang. Bagamat hindi pa ako magulang, magulang lang ako sa ibang bagay, pero sa salamat dahil nagigess niyo yung mga joke ko. So, mahirap maging magulang, no? Parents must constantly flame the zeal of their love for their children. So, ang sabi ni, William Gouge, ang sabi niya, the fountain of parents' duties is love. For great is that pains or labors, cost or care, which parents must undergo for their children. But if love be in them, no pains, cost, or care will seem too much. So, yung pag-ibig, no, sa ating mga anak. Double O nga pala, sorry. So, the zealous parent, knowing the gravity of his calling, is constrained
to personal holiness and true repentance. So pinupursu niya ang kanyang sariling kabanalan to set an example and an encouragement to his children. So kailangan, pag sinabi mo sa anak mo na masama yan, eh hindi niya rin nakikita ang ginagawa mo. Baka sabihin sa anak mo, ikaw nga eh. Di ba? So, set an example and encouragement to our children. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak na siya ay iba sa mga unbelieving parents, no, sa biyaya ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay maipakita niya si Kristo. At sa biyaya ng Diyos, gamitin ito upang maligtas ang kanyang mga anak. So the zealous parent strives to be faithful in discipline and instruction. Ako po ay nagtatrabaho sa isang foundation at may mga bata kaming alaga doon. Mga 3 to 15 ang mga bata doon na galing sa labas. So ang instruction ng DSWD, syempre bawal mamalo, bawal disiplinahin yung anak sa ganon. Pero sa salita po ng Diyos, malinaw po iyon na in order to discipline our children, is you have to use yung rod, not to abuse them, but to discipline them. Ang sabi ni Pastor Noel, ang principal namin is yung sakit to na nadaraman nung bata, yun daw yung nauunawaan nila sa ngayon na bata pa sila. I don't know if you are namamalo, no? Wag naman sobra. Kasi nung bata ako, sobra-sobra akong pinalo. Hindi ko sinisirahin nanay ko. So, mali. Ano ba itong bibig na to? Anyway, hindi naman kilala nanay ko. So, nung makikilala pa lang, nung bata ako, sobra-sobra yung palo sa akin. Naiinawaan ko naman kasi iniwan kami ng tatay ko. Hindi pa ako nagdadrama, no? Pero, so, tuliro siya, gusto niyang kumita ng pera, tapos mainit ang ulo, tapos may pasaway pa siyang anak katulad ko. So talagang todo-todo yung palo pag nagagalit siya. Nailalabas niya sa amin yung kanyang galit. Pero biyaya ng Diyos, no? Hindi na siya namamalo ngayon. Salamat sa Panginoon. So, but it is biblical. Wag lang sobra. Skip ko na po yung una. Sabi, whoever spares the rod and hates his son, but he who loves him is diligent to discipline them. So yan po ay sinabi sa Proverbs. Ang sabi dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even he is old, he will not depart from it. Ito po ay totoo, no? Kapag sinanay natin ang Panginoon sa salita ng Diyos, sinama natin sa iglesia, and hindi man siya maging Kristiyano by then, pero later on, kapag hindi natin alam sa biyaya ng Diyos, magsasabi siya na, I remember yung mga salita ng Diyos na ituro sa simbahan na inaatinan ng magulang ko dati, di ba? At siya ay naging mananampalataya. We don't know kung kailan kikilos, no, ang biyaya ng Diyos. Pero laging makapangyarihan, no, ang salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. So, malapit na po ako matapos. So the zealous parent will use the means appointed by God to bring the good news of salvation to them, namely public and family worship. No, sisiguraduhin niya ang kanyang mga anak ay kasama ang church, ay kasama niya sa church every Lord's Day. Kahit sa family worship, mayroon silang pagsamba bilang isang pamilya. So pang-apat dito, the zealous parent will also take care not to neglect regular family worship. Yun nga sinabi ko kanina, no? So, ang sabi ni Joel Bicky, patungkol dyan, his daily family worship will consist of scripture reading. So, his children might be daily brought before the Word of God and the good news of Jesus Christ, of prayers with his family. So, he might teach his children how to pray and encourage them to call upon the Lord who hears. And of singing, so his children might learn to praise God and even be reminded that God alone is worthy of their worship, adoration, and service. I remember reading a book, nakalimutan ko yung author, I think si Paul Tripp. Sabi niya, mayroon daw isang pamilya, yung nanay, no, kapag yung anak niya nakikita niyang nagagalit o may nangyari, nalulungkot, lagi niyang sinasabi na ipag-pray mo, no, sa Panginoon. So that's the way na tinuturuan niya yung anak niya to call upon the Lord. And we don't know kung paano kikilos ang grace ng Diyos
yung kanyang anak ay makakilala din, no, sa Panginoong Hesukristo. So application po tayo. Basahin ko na lang po. Pray for grace to rightly understand the need for Christian zeal. So, pray for grace to be motivated rightly for Christian zeal. Pray for grace to be humbled by our lack of zeal for Christ and His glorious kingdom. So, that is a zeal. Tinawag tayo ng Panginoon to be zealous bilang mga Kristiyano. So, any question? So, background lang para hindi na kayo magtanong. Nung tinadyo hindi po pwede po magtanong. Any question po sa ating lesson for this morning? Po, pwede pong magsabi ng thoughts, comments. Sige. Ano? Sige po. When Paul wrote to the Romans in the Romans 10:2-4, the zealousness that he was referring to was directly to God. But this time, we are in the New Testament, where everything, all our zealous activities should be centered to Christ. Now, sad to say, there are some people or denominations where Christ was downgraded. And in their belief, their zealous activities, prayer and everything, should be directed to God. Is this zealous move in vain? I mean, will it be in vain if it's not centered on Christ? Actually po, God is so gracious naman, no, that He used those means, no, sa kanyang biyaya. I remember sa history, mayroong mga maling pangangaral, no, ng sabihin nating o paraan sa pangangaral ng ebanghelyo. Merong anong tawag doon? Yung sa decision, no, decision nakalimutan ko yung term. Ay decisionism, ano, may ganun. But we cannot say na walang naligtas sa mga ganun. God is using those instruments upang maging sabihin nating mayroong maging mga Kristiyano po sa puntong iyon. But of course, kung ang zeal ng isang tao is blinded, ibig sabihin yun, sinabi ko mga kanina na hindi according dun sa knowledge ng salita ng Diyos, may tendency na mali din yung ipinapangaral po nung tao. Then we can say na talagang hindi siya ginagamit din ng Diyos. But sabi ko nga po, may biyaya ang Diyos. He is using those zealousness, pero dapat in accordance po dun sa salita ng Diyos. So, ano ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na may mga denomination po kasi, di ba? Binabanggit nyo nga po na iba nga yung kanilang hindi katulad natin na reform, but hindi naman po natin sila pwedeng sabihan na mali yung zealousness mo. Dahil salita pa rin naman po ng Diyos yung kanilang pinagbabalingan. Although may mga sabi nating errors, pero hindi natin pwede sabihin they are false. So God, by His grace, is using those means or instruments po. So yun po. Nasagot po ba? Tay? I see that. Thank you po. Thank you po sa question. Patay. Yeah.
Hindi, walang nagtatanong. So, uh, first, I want to thank you for the very clear presentation and edifying instruction about Christian Zeal. I think as a pastor, this is very timely, and I'm very sure na we both agree on this matter, kaya okay lang na magtanong ako. This is not controversial. Pero yung zealousness kasi ng mga ibang Christians ngayon, dahil nasa digital age tayo, lumilitaw sa online presence at yung pagiging zealous na express doon. Can you give us a word, pwedeng encouragement na di naman natin syempre, kailangan din naman na makiparticipate tayo no, sa panahon natin ngayon, we are using it. But can you give us also parang warning or advice or sa counsel on these matters sa online expression ng zealousness natin ng Christians, dahil marami ang nagrereklamo sa mga reform na masyado tayo mainit sa ating paggamit sa social media. So it's not really a question, but we just want to ask some comments lang para safe din. Opo. So, sagutin nyo, hindi joke lang. Opo, minsan no, nakakatempo yung sumagot talaga ng sabihin natin na i-correct natin no sa publicly sa social media yung mga tao. Kaya lang minsan we are driven by emotion no pagka we are correcting someone. So medyo mahirap yung tanong. Hindi po. So yun, ako din, ganun din, natitempt din. Minsan, may post nga ako noong nakaraan, na-review ko ako, bigla ako pinrivate, no? Dahil baka maging issue. So, siguro para sa akin, personal po, na for me, mas maganda siguro when pag may nakita tayo na mali, hindi pwedeng, syempre, hindi natin pwedeng pabayaan. Dahil nga, sabi nga ni John Calvin, di ba, kapag yung aso, inapi yung amo niya, nagagalit siya. Parang ganoon din yung sa Diyos, no? Kapag may sinabing masama patungkol sa Diyos, syempre, magagalit din po tayo. But first, we have to control our emotion, no? Doon sa punto na iyon. Hindi kagad bulalas. Then second, may narinig ako na kaibigan, laglag post na kaibigan. Sabi niya kapag may nakita siyang error, ang ginagawa niya, pina-private message niya to respect that person. No? Private message him or her, kung sino man yon. So, mas nakikita niya yung gusto mo talaga siyang yung respect, no? That you respect him, that you want to correct him. Kasi privately. Kasi pag publicly, marami makakabasa, mapapahiya na yung tao. So, nasira na. Kung magkaibigan kayo, nasira na yung relasyon nyo. No? And also, wala namang masama to post. Pwede mag-post. Basta nandun yung sinabi ni Paul na, sabi niya nga, di ba, sa 1 Corinthians 8 yata yun, knowledge puffs up, but love builds up. Nandun yung pag-ibig din. Na makita talaga, no? And also, syempre, biblical yung ground na walang condemnation. Sabihin ko na rin, may kaibigan akong gano'n, no? Masyadong maingay sa social media. Pero kilala ko naman siya, no? Alam ko namang hindi yun ang intention niya. But of course, so yun, walang masama to correct someone, do it respectfully. Alam mo, nag-glorify pa rin ang Diyos, private message him, or do a position letter about yung stand niya, then bigay mo sa kanya, no? At ano ba? And may naiisip ako kalimutan ko lang. Pag tumatanda po talaga ganun So anyway, yun po yung naisip ko. Siyempre, pag-aralan mo rin kung ano yung inilalabas niya sa social media, mahirap naman i-private message mo siya, tapos pag tinanong ka niya, wala ka rin maisagot, hindi ba? So, hindi mo rin siya makokorek. Pagkasama natin sa church, hindi ba? Kung puro correction lang tayo, iba, yung kapatid natin, hindi na nag-church,
nakita natin sa Facebook, nasa ganito, nasa ganun, pero hindi makapag-church, doon lang tayo magko-correct. Hindi po, dapat yung correction natin, mas, sabi natin, mas may darating na mensahe. Kapag kinukumusta din natin siya, di ba? Sa bago siya magganon-ganon, hindi siya umaattend ng church. So mas loving, di ba? Mas sabi natin na kino-correct natin yung kapatid natin in a loving way. Mas nakikita niya na talagang kino-correct ako ng taong to. So, yun po. So, Thank you, Brother Jesse, for your balance at wise reminders sa amin. Thank you. ay, salamat po. Iba't pag-thank you si Pastor Ramel. Sana. Hindi, joke lang. Hindi, biro lang po yan. So, meron pa po bang question? Violent reaction? Okay na po. Sige po, let us close in prayer. Nalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ay zealous, Panginoon, para sa inyong glory, para sa inyong kaharian. Nagpapasalamat po kami dahil kami ay binigyan nyo rin, Panginoon, ng puso na maging masigasig. Dahil po sa aming Panginoong Hesukristo. Forgive us, O Lord, dahil minsan o madalas ang puso namin ay nanlalamig. Ang puso din namin ay masyadong minsan maalab ng hindi na po na babalance o nag-iisip. Kaya Panginoon, dalangin namin na turuan nyo po kami, katulad ng pagtuturo nyo ngayon sa amin, kung paano i-apply yung tamang kasigasigan para po sa inyong kaluwalhatian at para po sa ikalalawak ng inyong kaharian. Tulungan nyo po kaming manalangin, laging makinig ng inyong salita, laging i-feed ang aming sarili ng inyong mga salita. Laging umattend, Panginoon, sa fellowships, sa services. At paalalahanan kami na kami ay makasalanan upang ito ay magtulak sa amin, O Diyos, na laging pagsisihan ng mga kasalanan na ito. At sa pamamagitan ng mga means na ipinagkakaloob ninyo na iyon, ay sabi nyo sa inyong salita, ay matututo kami maging maalab sa tamang kaparaanan. Kaya Panginoon, help us because kami ay mga mahihina. Kami ay mga makasalanan. Ngunit sa inyong biyaya, Panginoon, tabag sa aming mga buhay, ay ginagamit nyo kami upang maging masigasig sa paglilingkod po sa inyo. And may you always remind us that we are just an unworthy servants. We are only doing what was our duty. Sa inyo po ang lahat ng kaluwalhatian sa umaga pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.